Ani ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Lending company gitulis 50,000 peso cash ug cellphone natangag. Estudyante giaresto human nga nag-bomb joke sulod sa usa ka mall sa Jensan. Babayi nagreklamo human gibastos sa tricycle driver tungod sa taripa. Samtang post sa social media nga dunay gapangidnap og bata sa Alabel, Sarangani Province, fake news matod sa Alabel Municipal Police Station. Og big time oil price hike lauman sa Semana Santa. Pipila ka mga motorista naanda na ang sunod-sunod nga usbaw. Dr. Jen, maayong hapon. Adlawng Sabado, Marso 23, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita, dili lamang sa Dr. Jen, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Nahitabo sa usa ka lending company sa Barangay City Heights, Jensan. Kapulisan aduna nay person of interest sa maong insidente. Ibrigada mo MJ Fernandez. Gisubay na sa kapulisan ang kuha sa mga CCTV gikan sa mga establishmento nga posibleng naagian sa mga suspect sa pagpanulis sa usa ka lending company pasado las 4 sa hapon sa Toledo Subdivision, Barangay City Heights, Jensan. Sumala pa sa report nga nisulod matod pa ang duha ka mga individual ug nagtuo matod pa ang mga personnel sa maong kumpanya nga usa lamang sila sa ilang mga kliyente. Dakong kakurat na lamang matod pa nila nga nagpagawa sila og armas ug nagdeklara og hold up ang mga naisgutan. Nakuha sa mga tulisan ang ilang mga cellphone o cash nga mobalor sa gibana-banaang 50,000 ka pesos. So yesterday about 5 na nahitabo daw nga gi-hold up daw sila. So kini ginapaningkamutan nato nga masikaw pa nato ning mga tao ato ang mga persons of interest. No, so karon actually pati ang ato ang city is grabe na pod ang collaboration regarding ani sila ha. So ga-expect me nga ma-solve na to ni siya no, within this coming days. So giadtuan sa news team ang gitulis nga lending company apan nagdumili na silang muhatag og pahayag kalabot sa maong insidente. Samtang gibutyag ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., ang City Director sa General Santos City Police Office, nga mao na kini ang ikatulong robbery hold-up incident sa Jensan karong tuiga ug aduna nay mga person of interest ang kapulisan nga posibleng responsable sa maong krimen. Actually nanatay defense system para di na mabalik ang robbery diri kay nakatulo na karon niya tuig. Pero last time pa for the past 5 to 6 months zero ta sa robbery karon na ni nakabalik, but no worry kay dili sa dili madugay baka pala tagkaso sa mga suspect, then dili na po na to payagan nga napay daghang robbery sa atong lugar sa Jensan. Kalabot ni ini, mas gipahugtan pa sa kapulisan ang seguridad sa Jensan pinaagi sa mga ginapahigayong checkpoints sa City Mobile Force Company aron malikayan matud pa og mapakgang ang kinsamang adunay dili maayong tumong sa komunidad. Ang atong kamanduan nga i-continue nato or pag-istriktuhan nato ang atong mga checkpoints sa atong mga border aron ma-limit nato ang movement sa mga dautan nga plano. Mag-design pud ta sa mga bag-ong activities, especially diri sa sulod na mismo sa city, under sa instruction sa atong city director nga higpitan nato pagkandak sa checkpoint. Actually nanay mga design nga gihimo suka gabi na natay gitrabaho nga aron malimit nato ang movement sa mga kriminal.
Gipaniguro sa kapulisan nga pinaagi sa ilang ginahimong investigasyon, matagan og kasulbaran ng krimen ug masilutan ang mga nagpaluyo sa insidente sa tulis sa syudad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Arestado ang usa ka 18 anyos nga estudyante human nga nag-bomb joke sulod sa usa ka mall ning syudad. Estudyante gidakop, gihingusgang dili bomba ang iyang gibunga. Nagabalik si MJ Fernandez. Paslak sa selda ang usa ka 18 anyos nga estudyante human nag-bomb joke matud pa sulod sa usa ka mall sa barangay Lagaw ning syudad. Gila ang suspect nga si alias Ayan nga residente sa barangay Kalumpang, Jansan. Subay sa report, nagkaguliyang matud pa ang pipila ka mga personahe sa mall human kalit kining nagbungat nga aduna matud pay bomba sa iyang bag. Gila yung gidala sa presinto sa kapulisan ang nasampit aron ipatala ang nahitabo og formal nga ikustudiya. So itong gi-inspect daw iyang bag sa security guard, giingnan daw niya security guard na naibomba. Willing man sila ma-filean og case, na man tay complainant, na ay mag-witness, so gi-detain sa namo. Personal nga nakahinabi sa news team ang gialigarang lalaki ug dinhi iyang gihingusgan nga dili matud pa bomb ang iyang nabungat, inay bump nga usa ka matang sa vape. Sa bag na pag-abrin niya, hingnan lang na ko na i-bump. Unsa maning bump? Ha? Unsa maning bump? Kamaragkan sa vape. Tapos Mamato niya. Kami lang doon nakadong gato sa babae. Nya murag na agian sa to siyang kuan ba siyang professor magtingog na ko murag tama lang nya ana din to yung professor lang ayun sa tong bump ng nadunggan wala siya naingon na unsa ang bump yun na kuan nya na siya unsa man ka nagsinggit makagnay bomba ako kay ingon ko na wala man ko isala kuan man ko bump man to akong gingon. Sumala pa nga kasupakan sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law ang atubangong kaso sa nasing estudyante asa mismong mall ang magpasaka og kaso batok kaniya. Dugang pa ni Police Major Cardos nga kinina ay kaduhang higayon nga may napasakaan sila og susamang kaso asa kahinumdumang ni aging tuig usa ka tricycle driver ang nagjoke nga adunay bomba. That's the same, halos the same the same scenario yung last year na katong Christmas season nga naay nag-bomb joke. Makakos man gud siya og inconvenience sa establishment. Pahimangno sa mga otoridad nga likayan matud pa ang pagkomedya nga adunay bomba aron dili makamugna og panik sa publiko ug malikayan nga mag-atubang og kaso. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Nagtrending karon sa social media ang kuha nga video sa usa ka pasahero nga nagreklamo human matud pa siya giyaw-yawan sa usa ka tricycle driver tungod sa taripa. Kapulisan, gihagit ang maong driver nga mupakita na. Ibrigada mo, enemy mugpon. Dapat din siya mag-isog-isog kay wala siya nagtuman sa taripa. Nag-ano raw siya og tarong, nag-istorya og tarong kay wala na gud siya, nag-violate na siya sa taripa niya. Anya mangisog pa gyud siya. Midangop sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit kon TEU ang usa ka babayeng pasahero human matud pa kini giyaw-yawan sa usa ka tricycle driver tungod sa lalis kalabutan sa taripa. Nahitabo kini Marso 21 sa buntag sa National Highway Barangay City Heights, Jansan. Nagsakay ko gikan dira sa may nagpara ko dira sa mga torno nga tricycle dira sa may National Highway sa atbang sa Mang Inasal kanang land bank between kanang mga nakatorno dira nga tricycle. Oo. Tapos nag-ana ako kuya, balimbing ko kuya, anya ni ana siya nga kanang 20 daw. Ana ko di ba kun na may taripa niya tapos ana siya sa ako nga unsa man ang taripa nga kanang wala man ay perma. Ana ko unsa dayon wala ay perma dili kay na siya i-implement. Ay siya unsa man ang pag-implement ana wala man ay perma.
Anya lang isog na siya. Tungod sa nahitabo, nibalhin og sakay sa laing tricycle ang biktima hangtod nga makaabot kini sa iyahang destinasyon. Alayo ni ini, gihagit ni Police Major Oliver Paoya, hepe sa TEU, ang maong driver nga mo patimaw sa kapulisan aron iya kining madisiplina sa wala pagtuman sa bagong taripa sa Jansan. So ang kuan talaga, ang minimum fare dito is 15 pesos lang talaga sa Jansan sa mga tricycle o sikat. So kung ayaw yung mamasada, kulurob na nga kayo, baka akala nyo hindi yan huhulihin. Huhulihin talaga yan namin. Yung bastos na pag-approach ng driver na ini-impose lang ni ma'am ang rights niya. So dapat hindi tayo maging bastos. So watch out mamaya, puntahan dyan namin. O, pakikita mo kung gaano kakabastos mamaya. Nahimo sab nga hisgutanan sa uban nga mga driver ang nahitabo ug adunay pipila nga wala makauyon. Ana na lang ta kining kung pila to itunol sa tuang pasahero ato lang dawaton. Kay lisyon po kayo ang panahon karon. Dili po nato ilabay ang kwarta. Istorya na to atong pasahero nga ngano mawala man imong natag. Unta sabton po nato, ma'am. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News. Post sa social media nga sumala pa dunay gapangid na pagbata sa Alabel, Sarangani Province, gipaklaro sa kapulisan nga kini usa ka fake news. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Hisgutanan karon sa mga residente sa Alabel, Sarangani Province. Ang mga nagkatag nga post sa social media may kalabutan sa nagapangkidnap og bata. Usa lang si Jerlyn sa mga nag-shared post. Gumikan isip usa ka ginikanan, makaalarma matod pa ang maong insidente. Asa tumong lang sab ni ini ang maipahibalo sa publiko nga mag-amping. Ma'am, tong interview nga bata, first year high school. Bali na ano dahil po ninyo siya, ma'am, na naka-istorya po siya? Gi-ano siya sa police, gi-interview siya sa police. Kung gikalitan lang daw o gonit ang iyang kamot. Tapos, siyempre, nabaniog naman ko din sa labi ng kidnap. Sure, manggain ako, siyempre, napod ko'y anak. For aware na lang po. Samtang si Buday og Danilo, bisan pa nga katap ang maong hisgutanan sa social media, kay wala sila gatuo. Pero wala pa kakita nga nadyo gidala. Igora sa istorya. Pero wala ni kakita nga gikuan kay atubangan man daw diya sa may National High School, ma'am. Wala yun, ma'am. Wala ko nagtuo. Kay ultimo gani ang police station, wala magani sila nagkuan dito nga dapat mo report sila una. Wala. Pero mas mayo pud magbantay lang yun. Yan ay yun. Sa mga sulti-sulti nila, ma'am. Pero sa ako alam, ma'am, wala po ka ako na na. Ako alam, nakadungog lang ko ng balita ina na. Nagkidnap, pero alam, nakakita po na itabo po. Nakaabot sab sa estasyon sa kapulisan sa Alabel ang maong balibalita o chismis sa social media. Sa taho ni Police Lieutenant Colonel Rinaldo Delantin, Chief of Police sa Alabel Police Station, sa gihimong investigasyon na pamatud-an nga ang maong insidente kay bakak lamang o fake news. According sa mga report, nakita na mo dito sa social media posting, katong nag-post, no? Giadtoan na mo kato, o among interview. So, mutukod na ng mga posting nila, ilan itong gidelete, o amo ta silang ibitahan dire, o among pinapahinumduman, na dili good basta-basta nga mag-postings. Okay, magkaroon kini og panic sa atong mga katawhan. Kabalo na magkakaroon sa atong panahon nga very power kayo ang social media posting. Panawagan ako, ayaw mo pagpataka o post sa atong social media. Nagpagawas na sab sila og press release sa ilang official page kabahin ni ini nga undangon na ang pagpakatag sa maong post sa social media. Gumikan makamugna lang kini og kahadlok sa publiko. Inay ipaabot kini sa ilang buhatan sa dayong aksyon. Ang atong area sa Alabel po is peaceful po, no? Naadre ang atong local government unit, ang atong mga barangay kapitan, inyong kapulisan o gilabi na ang atong mga pagani. Kita yung mga nabalanted sa atong area, no? So walay nahitabo ng mga kidnapping sa atong area. So ang balita is fake news. Mamahimong itawag lang sab sa ilang hotline number sa 0948-452-5212 o galing adunay mga kadudahan sa palibot o biktima sa maong insidente. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile.
Sa Brigada News Gensan, Brigada News. Heads up mga motorista, tungod lauman sa Semana Santa nga adunay big time oil price hike nga ipatuman nga matud anaa sa kapin 2 pesos matag litro. Nagabalik si Russell Jean Mantile. Wala na sinati sa sikat driver nga si Enrique Ramos. Residente sa Alabel, Sarangani Province, ang oil price rollback sa produktong petrolyo ni aging simana. Usa sa rason ang gamay lang nga ginaubos ni ini nga kapin centavos, itandi sa ginasaka nga kapin piso. Wala rin, Juan. Sa increase, sa pamasahe, wala man. Mangya po ng pamasahe. Pag increase sa gasolina, dawato na lang. Atod sa Department of Energy Oil Industry, sa upat ka adlaw nilang petroleum trading, lauman sa mga motorista nga sa Semana Santa, aduna na sab pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Usa lang sa mga rason, maong pag-atake sa Ukraine sa oil refinery sa Russia, ingon man pagbawas sa inventaryo sa US o pagbawas sa gina-export sa Iraq. Gani pipila sa mga motorista sa Gensan, manhid na sa oil price hike. Karon pa nga dakong epekto kanila ang pagsunod sa patumang taripa nga 15 pesos matag first a 4 kilometer. Luway na kami mga driver, di mahal sa kakaon na. Isa kadlok, isa rin mo kaon, di kaduha, mura. Pero sa kuha ma'am, nag-boundary lang ko. Dili na akong sariling mo tuloy, kaya mi, kay sige pa may dakpod, may taripa. So may makuha na mo ana. Wala may ganansya. May kung soban kay ba, na sarili niya kami, ako wala. Sud kayo. Una nga, mas may nang ubos pa ang mga gasolina para makagana may gamay. Driver ma'am, luoy kayo. Basta mo karon ma'am nga para mosaka ra po ng gasolina. Ang pamasahe mo ra Japon ginaduso sa Taga City nga ang pamasahe 15 nang yun ang minimum. Dili wala naman na mao ma'am kay ang gasolina gasaka ang pamasahe gaubos. So ang 15 nga pamasahe ma'am, halimbawa isa lang ang buong pasahero. Ihatod nimo nya 15 ra. Sa 15 pesos ma'am, di biya ba kakapalit og tunga sa kilong bugas. Dili po kakapalit og 15 pesos nga gasolina. Mo dapat nang ginauna sa gobyerno ma'am nga dapat pod nga pantay ba. Kumutak musaka ang gasolina, magpasaka pod mi og pamasahe. Umubos ang gasolina, pwede mi mapaubos og pamasahe. Ang laumang presyo sunod semana sa gasolina, kapin 2 pesos matag litro, piso og 20 centavos, ngadto sa piso og 60 centavos usab matag litro ang sa diesel. Samtang piso og 15 centavos, ngadto sa piso og 50 centavos ang sa kerosene. Matag Martes, ipatuman ang bagong presyo sa petrolyo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. At ang isa mong pagbalik, 10 to 20 pesos per kilo sa presyo sa isda, laumang itaas karong Semana Santa. Nagtapon og nga basura sa Barangay City Heights, gireklamo. Og pagsirado sa irrigation canal sa Nia Gensan, dili na madayon. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda, Brigada. Tungod adunay laumang pag-usbaw sa presyo sa isda matag kilo sa umaabot nga Semana Santa dinhi sa merkado publiko. Kani ang mga konsumante hinay-hinay na og pamalit sa ilang konsumo alang sunod semana. Ibrigada mo, Liza Labaho. Samtang barato pa ang presyo sa isda, ang konsumanting si Jennifer Bornalea anam-anam na malitog panudan hangtod sunod semana. Tanan iyahang gipamalit pulos isda. Oo, masayo. Kasi expensive na siya pag sa Holy Week na. Ang bagong puyo sa Gensan nga si Alex Galukin, wala kabati og taas nga presyo sa isda dinhi sa Gensan. Tama, hindi naman sa mura, hindi naman sa mataas mahal masyado. Sumala pa sa namaligya og isda sa merkado publiko nga sa umaabot nga Semana Santa, lauman nga adunay 10 hangtod 20 pesos nga pagtaas sa presyo matag kilo. Kana yung mga primero nga mga barya sa burot, tulay, salmon, mga ginasagaran nga magtaas. Usually yun na siya. Mo increase yun na kay
Naanda naman gina siya kung bisan pang daghan kay supply sa Peaceport basta Holy Week. Ayan, asan. Gani sa kasamtangan, ang presyo sa isda nga budburon ana sa 140 pesos ang kilo. Bangus 140 pesos usab ang kilo, samtang ang burot, barilison ug tulay ana sa 180 pesos matag kilo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News. Ginareklamo sa usa sa mga residente sa Barangay City Heights ang nagtapunog nga mga basura sa Leon Liedo Street. Nang hinaot si Ginang Eden Cubero nga maaksyonan sa barangay ang maong basura tungod sa ginakaduka niini nga makamugna og dili maayo ilabi na nga duol sa ilang panimalay. Gihingos ganosab ni Cubero nga dugay na ang maong problema ug galing kay wala nahatagan og igong pagtagad. Maong nang hinaot ang nahisgutan nga mahatagan na og kasulbaran ang maong problema. Isulayan sa news team nga kuhaan og pamahayag si Kapitan Richie Matutina sa maong reklamo galing kay wala ang nahisgutan sa iyang opisina ug wala usab niini ginatubag ang tawag sa iyang cellular phone. Mana kung kinsa ninggat labay diri og basura palihog lang. Ay aware gyud nato nga hipuson gyud nato tong basura di ta pataka og labay. So kani maabot na ni sa kuan unta mas solbad ni sa Barangay City Heights naman eh. Nagpadangat sa iyang reklamo ang usa sa mga residente sa Soledad Estate sa Barangay City Heights kalabot sa ginakahadlukan niini nga kutay sa kuryente ibabaw mismo sa ilang panimalay. Ibrigada mo Dani Kasi. Kutay or putay? Gipanghinaot ni Ernesto Garperio nga mahatagan na og kasulbaran ang dugay nilang ginakahadlukan nga linya sa kuryente nga miagi sa ibabaw sa atop sa ilang balay. Gipamahayag ni ini nga kaniadtong nakalabay nga tuig pa nilang gipadangat sa buhatan sa Socoteco 2 ang maong reklamo o gisundan karon nga baguhay lang o galing kay wala pagihapon na aksyonan. Alang ni Mr. Garperio nga lisod alang kanila nga manglimpyo sa ilang atop tungod nga duol ang wire ni ini. Ang sa Socoteco dugay na nako na request ni 2023 pa ni unta tagaan po nila pagtagad kay kada tawag nako dito ipalo up nako. Dili man sila mo respond. Pero may malang walay kuan, busy. Naama ko, nakarecord diri sa akong cellphone. Ang silingan nga si Bibi Muklis ang namahayag nga sila ang usa-usab sa nabalaka sa maong kuryente. Gumikan nga nahitabo na ang paglaylay sa wire sa ilang gate. Sigun sa naisgutan nga maayo na lang na adlaw nahitabo ang pagkalaylay tungod nga ug naatlan nga gabi sigun pa sa naisgutan, siguradong may makuryentehan. Ay nabalaka gid ko aning live wire diri sir ba kay nahulog man guni aning adlaw katong ampun sa atong adlaw sir nahulog ning live wire diri nagpilit gid ni sa among gate. Unya kung halimbawa kung gabi ito natabo sir kaning akong special mahilig gini siya sa gate namo gagunit diri na kuryente gini siya eh. Sa bahin sa Socoteco 2 gipamahayag sa officer in charge sa Institutional Services Department nga napadangat na niini sa major maintenance ang maong problema. Gipasalig sa nisgutan nga pangutan-on na lang niini ang engineer sa maong buhatan kalabot sa ilang pagahimuon nga lakang. Wala pa ko'y ka-answer ba og unsa ilang schedule adto kung sa ilahang ng aksyon kay kagahapon pa manguto na forward. Ako lang sigurong ipangutana ang area engineer sir unsa ilang plano. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Jansan, Brigada News. Kumpirmado nga dili na madayon ang total closure sa irrigation canal sa Nia Jansan sa bulan sa Abril. Kinihuman nga na desisyonan sa Federation of Irrigators sa Dakbayan. Ibrigada mo Dani Kasi. Mahimong makatulog na og tarong ang mga mag-uuma nga unang nabalaka sa plano nga total closure sa tubig gikan sa kanal sa Nia sa umaabot nga Abril. Sigun ni Abner Pastrana, ang presidente sa Jansan Federation of Irrigators Association, nga nagkasabot na sila sa mga irrigators nga dili na lang una idayon ang total closure aron nga makapangandam ang uban, ilabi na ang grupo sa mga nanag-iya og fish pond nga nakabutang na og ilang isda ayha pa ang desisyon nga siradhan ang mga kanal sa Nia. Gipaklaro ni Pastrana nga 36 oras lang sa matag semana ang pagpaagas sa tubig. Given na i-cater sila na meron pa ring 36 hours para sa buwan ng Abril, pero last na yan. Next
succeeding years, 2025, wala ng 36 hours sa buwan ng Abril. Gipaklaro sa naisgutan nga ang maong bulan ang panahon sa pagpaghinlo sa mga kanal, maong gikinahanglan ang pagsirado niini aron nga mahawas ang mga nakabara og hamloy ang dagan sa tubig paingon sa mga kaumahan. Giingusgan pa sa naisgutan nga karon nga tuig lang ang pagpatuman sa 36 oras og sa 2025 tumano na nila ang patakaran nga walay ipaagas nga tubig sa kanal sa tibok bulan sa Abril. Wala na yung 36 hours. Ngayon lang pinagbigyan kasi para makaprepare po sila, magawa sila ng cropping calendar sa kanilang produkto na maitapat sa buwan ng Abril na walang may bibigay na tubig ang ating NIA. Sa bahin sa NIA Gensan, gipamahayag ni Val Arabet nga nahuman na ang ilang pagpahigayon o information dissemination may kalabutan sa oras kapag supply og tubig sa kaumahan. Sigon pa niini nga pananglitan nga may mupahabol pa og tanom, mahimong risgo na niini sa tag-iya tungod sa limitadong oras sa pagpaagas og tubig. Sa case nato kay ginagasunod man tag cropping calendar mostly base sa atong cropping calendar kini nga mga binual ni harvest na. So gina-expect na muna siya nga wala na kayo dagan ang mahimong problema kay kumbaga pa dulo na siya sa harvest. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi sa Brigada News Gensan, Brigada News. At ang sa among pagbalik, beach o spring resorts ginadagsa sa pagsugod sa dry season. Tulo ka purok sa barangay Dadianga South gironda ug mga barangay officials. Og kapin 20 ka mga pinariso gipailam sa training sa pagtanom og gulay aron nga maka-income. Kanang tanan sa pagbalik sa ronda, Brigada. Sa labihang kainit nga nabati sa katawhan, sagad kanila karon ana nagpondo sa beach ug spring resorts dinhi sa Gensan aron lang man makunhuran ang nabating kaigang. Ibrigada mo, Lizel Labaho. Kainit ang nabati karon sa kadaghanan, ilabi na nga Marso 22 ning tuiga, gideklara usab ang pagsugod sa dry season. Sagad kanila ana nagpabugnaw sa resort sa masabatanong si Joey Lee Sanchez. Aron mas mabugnawan ilahang paminaw, gipili nila mao ang cottage nga anaa mismo gitukod tunga sa spring. Init kayo lain kay sa ginasipon kay oron. So sobra init. Lamig ang chill lang. Gani aron wala nay bayran nga entrance fee, anaa nagpabugnaw ang ubang residente sa Gensan dinhi sa Quintuna Park. Oo, siyempre init masyado talaga. Punta lang kami dito nagpahangin-hangin kay naligo sila, sama-sama lang kami, kain-kain naman kundi kami maligo. Akaron agyud mi diri kay landong man nga among gipistuhan. Matud pa sa nag-iya og spring resort nga si Emily Lagari, ningting init, paspas mapuno ang cottages sa ilahang resort. Pero ang advantage lang kasi nitong resort is spring water, kaya talagang malamig ang tubig. So parang nagiginhawahan yung mga tao pagka naliligo. Marso 23 hangtod 24 ning tuiga, gideklara usab sa Mindanao Weather Update nga posibleng moabot usab sa 40 degrees Celsius ang heat index dinhi sa General Santos City. Pahimang no usab sa health expert nga inom permi og tubig, dili usab dugay magbabad sa adlaw aron luwas sa heat stress ug heat stroke. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Gensan, Brigada News. Yatuan sa mga sakop sa Bula Police Station ug barangay officials ang tulo ka mga purok sa Dadianga South dungan sa ilang foot patrolling. Pagpakunhod sa krimen tumong sa kapulisan. Ibrigada mo, Enemy Mugpon. Pasado alas 9 sa gabi, Marso 22, gironda sa kapulisan og mga barangay officials ang mga residente sa Purok Islam A ug B ug Purok Tinago sa Barangay Dadianga South Gensan, kauban ang mga barangay Tanod ug Force Multiplier. Dungan niini, nagpahimangno ang kapulisan sa mga residente nga magbinantayon kanunay ug dili magkumpiyansa sa palibot.
Siyempre paggabi i-check yun nato ang mga balay, mga lock sa atong balay, ang mga kauban, i-account tanan ang members sa family, matulog. Tapos kung naay more concerns or any information with regards to criminality, i-report sa MOA. Sumala sa otoridad, importante nga mag-igmat kanunay aron malikay sa bisan unsang mga krimen. Reminder sa mga residente. Siyempre pag maglakaw na may megaphone, isulti na mo reminders na always ilak ang mga balay. Ayaw kalimtigyod na i-double check ang lock and then ang report sa police station kung naay mga any untoward incident or kung naa sila yung mga information with regards to criminality. Mag-boat patrol mi o uplan yoyo, no? Para makataon sad mabalan na nila nga aware sila sa mga akit bahay karon kay grabe ang kawat, no? Tungod sa kapigado, siyempre ang mga kawatan manggawas na sila. Kaya kung pigado kay sila, kita pa noon yung mga kuha niya sila dawat limpi lang. O isa pa karon is the month of Ramadan. Ato sa kunon ang ato mga kaigsunan, mga kapwa nako nga Muslim, nga ato sa sila bisitahon. Uyon sab ang mga lumulupyo sa tulo ka purok sa gihimo sa otoridad tungod dako kini nga tabang aron mo palayo matud pa ang mga tawo nga adunay daotang tumong. Dili jud dapat ta magsalig, di ba? Sa mga nahitabo karon mas grabe ang krimen sa atong lugar. So dapat jud na kita ginikanan dapat maging secure gid ta. I-secure na to ang atong mga anak. Dako yun ang tabang sa PNP. At least kanang mga tawo nga naay mga laing buluhaton muundang itungod silang trabaho nga kumpleto sila. Dako matud pa og ikatabang ang kooperasyon sa komunidad sa kapulisan ug sa mga opisyalis sa barangay aron mamintinar ang kalinaw ug kahapsay sa lugar. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jensen, Brigada News. Gipailaw mga kapin 20 ka person deprived of liberty o pineriso sa training on basic urban gardening project kon gulayan sa piitan sa Bureau of Jail Management and Penology milabay nga adlaw. Tumong aron nga matabangan ang mga nahisgutan nga maka-generate og income samtang naa sumala pa sa prisuhan. Gawas niini makatabang usab sila sa ilang mga pamilya. Ipangunahan ang maong aktibidad sa Office of the Municipal Agriculturist Alabel, Sarangani Province, ilawom sa Organic Agriculture Program. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa Analasay Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Og sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwede pud kamong mudangop dinhi sa istasyon og magpalista. Na naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado, mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Way sagol nga bakak, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.